Yuhuan pre. Yung homing niya, tumatama sa mga Neopets. So, kainaan natural ng Yuhuan. Gusto nyo manap ng counter sa Yuhuan mid. Milady actually. Milady. Would somebody be that confident to pick it up, di ba, no? Wala naman magmi-Milady dito sa competitive play kasi ang daming assassins, ang daming... Sobra. Talong problema ni Milady is coordinated play. As in, pag coordinated yung play, ang dali lang i-pick up ng Milady. Walking target. Pero the thing is, yung Agodo, Yuhuan, pag nag-siege na yung Agodo, yung Yuhuan, yung mga homing, yung first skill niya, tatamaan yung mga Neopets. Pero eto pala yung purpose. Dakiao na naka level 1 duo or paired up with the Ogran. And they're converging 4v4 on the red side. Okay, mukhang ata ang red buff mag-aagawan dito pero mukhang napakalimusang King Ion lang. Yan ang nga-inbout. Yun. Kailangan pala mag-tag team lang ng Dagat at ng Ogran. Safe safe passage home. Yeah, dun tali, no? Although, hindi naman madedelay yung Ogran. Alam mo kung bakit ano yung hacks. Pag when things goes out for the Ogran, pinauwi ni Dakiao. Ayun, naglakad na lang towards red. Hindi siya nag-long route. Pina-regen tapos lakad mo. So, standard rotation pa rin yung Ogran. Yes, so hindi madedelay. So maybe ito yung idea lang talaga ng BSA is they control maybe the bigger picture. Dahil madami nga pwedeng ma-pick up. No? From the red camp ng kalaban na balik sa taas. At the same time, walang mamimiss out tech. Naka-region na kaagad yung dalawa. 2v2. Pero, ito, ayan na nga, may labang mangyari. Passing namin nga dito. Nag-flash away na si Nighty. So, mainly, mid lane naka-receive ng damage from the Gun and Mo, Shai lang at kay Clean. So, mid lane Yuan against sa Gun and Mo, sobrang taas ng potential talaga. Ay level 4 na pala to. Ewan ko hindi na luluma talaga yung freshly forged ng hero na to in a way. Automatic pag tumagal na rin yung pag naka-scale na. Pag naka-sabads, naka-sell talaga. So 2 items yata or 3 items for the Gun and Mo definitely will be a visible threat for this game. No? Still, I feel like we were gonna have a steady early game. No heavy advances. Kung meron man magpapasimula ng gulo, ito sila Musang King yun. Kasama si Dian. Pero, with the likes of that, no? Okay, nakasmite din pati si City Boy. So, ang hirap gawin nun. Ang hirap i-pull off nun kung naka-double smite yung kalaban. Kung ipapersa pa nila yung invade tulad ng ginawa nila nung level 1. Ito bottom lane. Kailangan na pumili ng ng tamang trade lang or tamang poison against the lineup of Twisted Minds. Dalawang smite ang pwede nga kumontest dito. But so far, I think BSE is not letting the tracks of open minions be taken away from BSE. So far, counter lang ang vision, I guess, sa ginagawa nila until the very first objective to be shown. As you said, pwede nga maging stalemate yung yung lineup pa rin no? Same thing could actually happen dahil may oras din para i-pull off yung lineup na to. Ganun talaga. Especially lower bracket nito, Sex. Tapos gusto nang ipanalo to ng Twisted Minds. At ayaw, more than that, ayaw matalo ngayon ng BSE. Last chance na nila to, last game na nila. Kung fan ka ng BSE, alam mo yun? Yeah. Kakapit ka na talaga for the final game on this lower bracket. No? And now, let's see. Nagsisimula na ang siege. Ito na yung power ng Agodo. Pero, po 20 seconds pa tayo bago yung 4-minute mark. So ayan yung nagre-regen yung Torre. May yellow health yung Torre Meron pa may energy shield pa. May plating pa. So hindi pa basta-basta matutumba though. Wala pa tayong 4 minutes per the Force Out Infinite Vastness. Nag-arrive the Whirlpool. May nagtawag from BSE though. Will they go for a counter for the Tyrant pero walang lumapit from Twisted Minds para makuha yung objective na to agad. So bantay lang muna. Nagtawag, matatamaan ng stun doon from BSE. Napamba, pinapalapit, nag-reset ang Tyrant. Damage, buff. Ang pwede mo kung dalawang tot, nag-aabang pa rin ang BSE. Dalawang smite holders, meron sa Twisted Minds, half HP on the Tyrant. Espresso case tumama, ayun na nga. Ay nako, tinapos na kaagad. Ginamitan lang ng mga tinik. Sinabay-sabay lang, pre. Nakita mo yun? Sinabay-sabay yung Shadow Nails, yung mga Forge, tapos yung Freshly Forge, tapos ginamitan ng dalawang smite. Ang lupit. Wala kapal ng damage doon. 3/4 HP pa lang nakikita ko, nakatisay ko. Uy! Ano yun? Wala na agad. Natuna. Ay, naku po.
Oh my. Ganda nitong lineup na to ha. Itong lineup ng Twisted Minds, sobrang gandang-ganda ako. Like, napaka-balance niya, men. Sobrang balance niya. Walang assassin. Yan, sure. Yeah. Like, kung maghahanap ka ng assassin, ano yon ang pinaka, Byron na nagpa-flash. Yan lang. Side ng Twisted Minds. Pero still, alam mo yun, as a one unit, ang hirap lapitan nito, sobra. Emen, naman, dito pala. Ay, nanakaw pati yung ano. Nanakaw my po. goodness. Nanakaw yung blue! Oh, no. Ay, Highlang. Oo nga, parang gusto ko yung lineup na to ah. Ganda ng Laro-laro si Highlang ah. Oo, Highlang. Grabe yung grabe yung lineup na to, guys. Promise. Actually, 6 sila kung bibilangin mo eh. Kung tinapon na yung si Furball eh. Anim yung magiging Twisted eh. anim. Okay, eto may teleport na nangyayari. Of course, 5-man unit being delivered here. Siege na ulit sila. May minion ba? May minion. Kuha yung Torres sa baba. Hindi yan traded ah. Din 1-4-0, men. Tapos pwede pa nila parsahin to sa inner turret. O pwede ba Like dumalawa? yung minion sa taas. Oo. Pwede pa dumalawa. Oh my god. Seryoso, pwede dumalawa ngayon yung Twisted Minds sa dalawang tore. Pwede makuha ngayon nila ah. Walang pinabayaan na. Well, okay. Kailangan, hindi nila pwede ilaban. Kulang sila eh. Wag lang. Oo. Ala, pati ito. Ito ang nakakagulat. Pati yung may nakap nga doon. Naku po, First Blood City Boy pa nakakuha. Twisted Minds. Freshly forged, tumama lang. Lumapit lang doon si yung nawala kaagad. At hindi Twisted binigyan Minds. ng chance si Zihong na makapag-ultimate. Oh my. Hindi siya nakapindot doon. Gaya nga ng sinabi natin, ano yung assassin na hinahanap mo para sa game na to? Nagpa-flash na Byron. Nag-flash yung Byron during knock-up, burado ka agad. Just because of the burst na kayang ibato nila Highlang. Oh. Sobrang coordinated ng nila. Sequence of damages. Tignan mo, si Highlang lang nag-isa kumukuha ng objective. At yun lang talaga kinailangan. Pinush away lang yung BSE doon despite having the Dakyaw. Wala munang nangyayaring counter-response macro-wise. At mukhang sila ang papanganin dito, will they force the Eye of the Whirlpool? Tatawagin ang buong member ng BSE dito. Wala silang DRNG dito kung lalaban ng Twisted Minds. Okay. Yep. Wala muna lumalapit. Ay, nako po! Muntik ka na! Buti na lang may portal pa uwi! At ito na nga yung laban ng BSE na kondisyon ng isa. At ang BSE kung lalaban natin dito nga naman yung Graspar lumaban nga at pumalag. At si Clean. Bumalik na naman sa Torre para depensa. And BSE. Ang galing. Oh, wow. Ang galing. Alam mo, ang sobrang coordinated dun pre, yung long, si JR. Nagulat ako, akala ko babanatan niya yung nag-BBX na si 90, yung Byron. Hindi. Nag-flash forward siya. Para itutok lahat ng skill palapit kay Highlang sa ganin mo. Wow. So, binurse nila yung ganin mo sabay. Tapos sinabayan din ng Patty, sinabayan din ni Siyang. So, ayun yung ray of hope para sa side ng BSE dito. The thing about BSE, wala rin silang assassin. Look at the replay. Ayan yung Byron. Kita mo yung Byron. Nakatago sa brush si JR. Pa-flash si JR. JR. Flash. Boom. Highlang. Patty. Boom. Ando yung Patty, diba? So, flash din ang Patty. Para talaga full committance kay Highlang dito. Nakakuha ng kill, pero ang problem, yung conversion to an objective, hindi pa rin na-convert masyada. Ganda ng ginawa ni JR. Don't know how to take out the right target from Twisted Minds. Problema rin talaga si Highlang. The more nag-hesitate kayo, the more napipilagad. Una nga yung Venomous stuff eh. Dalawang Venomous ang inuna ng dalawang to from the mid lane ng BSE as well. So, yung nails and yung mga freshly forged medyo kailangan din tingnan. But looks like BSE knew what to do. Yung mga tight situations na pwedeng balikan. Ang ganda ng stun. Dalawang tinamaan doon from Twisted Minds. 90. Sabi nga natin, pwede tumalam. May flash na dito. May flash na 90. Ay, nako po. Sinikuan buti na lang. Pero ultimate na kapag... yun lang si Dian. The moment talagang sumigaw yung Zhangfei, grabe yung power strike. Iba talaga yung usapan dito. May plano ata sila sana dito for the Tyrant. But looks like hindi na ata lalapit si Xiang. Or si Xiang. But with the casualty of Dian, hindi na lang muna. So, right now, low kill count mga tol. Pero definitely this is in the hands of Twisted Minds. Itong running game natin. Kung may pag-asa man po para sa side talaga ng BSE, they have to repeat that time and time again, and that is of course catching Highlang. Ang problema, kailan pa nila makukuha yung pwestong yun? Kailan pa nila mapaplank itong ganin mo na to? Because before that happens, alam mo yon, baka ma-poke down na sila ng sobra-sobra. Yeah. Yun yung pinaka
problema dito, the more that they open the window for the lineup of Twisted Minds once more, no? Almost 4K, 4.5K gold didn't counting. May ano na rin, may second item na rin yung ganin mo. Medyo mahapdi na to ha. Mahapdi na kanina pa eh. Feeling ko medyo understatement pa na word for a ganin mo though. But looks like may naspatan dito si Dian kaagad. Tyrant is open at mukhang gusto ata umikot kaagad ng ano dito ng BSE oh. Ato passing ginamit, pwede lumikod. Ang Ogran, hindi mo lumapit at na-reset to ng objective. Tyrant, pinag-aagawan na lang muna. Twisted Minds silang humila. JR, ganda pwesto. Gagawin mo na JR ulit, Ayun na nga, nag-flash na naman ulit. Ay, naku, naman. At ayun na nga, kinuwang isa si Shang sa nawala. Target na naman ang gustong gawin dito ng BSC at lumaban ka agad. Twisted Minds, back away bow. Naku, pumapalag. Pero may hindi kinayang depensa doon. Mula kay Twisted Minds. Ibang ginagawang play dito ni JR. Men, same thing. Solid. Pero si Shanks tinarget. Ang lupit. Ang isa sa mga pinakamalaking MVP sa larong yun is si Zihong actually, yung Yuhuan. The Pope minentain niya ng todo para matulak dahan-dahan yung mga membro ng Twisted Minds. Tapos, it bought enough time for Twisted Minds na umatras just enough, no? Nang tama lang para pumasok si Siyang, yung pati pre. Nakita mo yung pati doon sa kabilang dulo, di ba? Oo. Tumros pa. Tatabakan niya sana yung Byron pero hindi na mahalaga yun sa jungle dito ng Twisted Minds, no? And the idea, yun lang talaga, ang ideya lang talaga, mahuli at mataya si Hylang dito. Multiple Eye of the Phoenix is popping out of 90 alongside with Clean. Yep. They want more maintenance, they want more out of the sustain and out of the heals that they can go should they want to continue the siege against BSE. Parang hindi natalo sa last team fight yung Twisted Minds. They're now pushing itong inhibitor turret. Probably in the mid lane but most likely sa top. Easier said than done. May trabaho pa ang BSE na kailangan pa mag-clean up and mag-push. Apat na naiwan dito, tumawang Flaming Palms kay Clean, still sustaining the damage. Sinubukan mag-flank ni Xiang sa likod, but mukhang si Nighty ang pwedeng mahuli dito at siyang nakareceive ng damage. Medyo makatayat kung tumatama ang Flaming Palms. At naku, ito na nga ba ang kanilang gustong gawing hila from BSE. Back away na sila muna, Twisted Minds respecting. At pinapabayaan na muna mag-clean up ang BSE. Damage dealt muna tayo, Zihong ang nakaka-receive ng lahat. Ay, ang damage dealt by the way, from Zihong and JR. Yun nga, as expected kanina din, ganun din si Zihong talaga, babad na babad siya dun sa may pinakaharapan. And right now, no, etong Yuhuan, naka-scale towards the late game. I think Yuhuan mid becomes really genius right now kasi parang walang panghuli talaga sa kanila. It's really a matter of sidestepping yung mga pokes ni Hylang, na? Yep. Kasi na-outrange sila ni Hylang dito. Pero yung frontline ng Twisted Minds, kayang-kayang i-maintain just with Zihong alone. Tapos tingnan mo mo yung ginagawa ngayon ng Patty. Pinapalaki niya yung mapa by shoving the side lanes intuitively. Ang ginagawa naman dito ng Twisted Minds bilang counter and as a sign of not full reaction. Kiniklear lang nila yung blue side jungle naman ng Black Shrew. Yung Black Shrew. Inakuhaan lang talaga na importanteng pagkain as of the moment. Pero yung side lanes, tama nga dito. They're just making them look around further, I guess, and find the right way to short them out. Kaway BSE. Twisted Minds, they're on sila nagsimula ng series na with 1-0. But looks like ang BSE parang no? Tahimik pa sa umpisa. Pero madami pang madami pa kailangan itrabaho. Pero bukas sa 90 atang naspatan ni Musang King. At nagtawag na rin ng mga tropa from Twisted Minds. Umiikot na nga, naglabas nga dito ng mga baboy ramo. But Twisted Minds though, receiving the Death Precipice. Poke na lang muna ang dalawa, BSE holding the high ground third, the last high ground third sa mid. Kailangan lang muna mag-clear, Musang King. Will they go for the backstabbing damage? Uy, tumalon! Pero kaya ba i-survive mag-isa pero sa likod si Xiang? Ang target naman dito isa, nag-back away kaagad si Hylang pero sa likod si JR nandun din. Grabe naman yung ambush ito na mula sa BSE. Naghahabulan, low on HP si Xiang, siya kasi Hylang. Kaya mas naluin, nako po, Musang King ang tumumba. Yun lang. Twisted Minds with the attempt to dissect and divert Twisted Minds. Mukhang sila ata ang bumaliktad dito, Shinbu. Talagang sila yung bumaliktad, walang long sa may pinakalikod nila, yung long through may lumikod. Tapos na-predict ni Nighty. Pero ito yung recounter siguro, that is gonna be the Infinite Maskless casted on. Ay nako, Infinite Maskless nga, pabalik sa base. May damage doon nagmula kay Zihong. Pero sustained naman din ng Twisted Minds. Sino mo kumahagat pa rin? Ang freshly forged, Zihong, may masastan ba dito? Wala muna. Nakaw lang muna ng objective.
Love trip, pre, promise. Ang pinapang-assassinate nila si JR. Si JR yung tumatry na mahuli si Hylang. Ang problema, naamoy ni Nighty. Galing nung Byron. Sobra. Nakita mo yon yung Byron, biglang dinikitan yung, yung long. Here comes another fight. Oh, speaking of which, I have the Whirlpool at mukhang may nakahuli nga din dito from BSE. Si Musang King ay walang iba nakita kundi si Clean. Ito na nga, ang bilis na reaction time ng BSE. Ginamit nga din ng objective na yun para magtawag ka agad. But yes, going back to your Tottermin, nakaamoy. Ang hap din ng Shadow Nails, ang hap din nung Presley Forge. Sobrang ingat na ni Hylang, talagang max range na lang lagi. yung kanyang mga bato-bato, no? Yung kanyang mga espada dito. Now, here comes another siege. Pero eto ulit, may ginagawang kakaibang play si Siyang. Hand-checking ulit lahat ng side lanes, no? Kita mo yung bush, yung nails inaapat ba sa may bush na pwedeng pagtaguan ng BSE. Ng BSE, ino-all in na Ano, i-cleaner lang kasi ng cooldown talaga niyan Presley Forge. Yan o. May knockback dito, ginamitan ng outburst. Musang King receiving the knockback. Twisted Minds, bumababad, may nag-push na minutes. Ang baba, ang ganda ng actually ng wave ng BSE right now. Nag-push na baba, but Twisted Minds still remain to be at the mid lane. At the side of the Overlord. Death Precipice, Zihong, naku po, ginamit na nga talaga ang kanyang posibleng escape for the possible takedown ng Twisted Minds. Ang plano ng mga to, si Zihong ata ang hinahabol. A different ball game for BSE. Pero hindi maka-start ng Overlord yung parehas na team. Oo. Ito may death brush yan, Ito na naman. Si JR. Yan ang plano niya. Hanapin niya talaga. Any sort of miracle i-aabil niya. Mahanap lang si Hylang. Siya yung assassin talaga, friend. Yung marksman, yung assassin sa BSE. Sa mga gagaling. Nakita na ni JR. JR. Target si 90. Sinusubukan ni Nakap na forcing infinite fastness. Naiwalay si Siyang. Uy, BSE. Mukhang nagkakatry the Whirlpool. Naglanding infinite fastness. Ang tanong, safe ba ang kanyang pwesto? Naku po si Siyang sustaining the fight. At hindi ata kinaya, may resurrection. Meron pang si Ichang Tuwari. Ginamitan ng huling posibleng depensa ng Twisted Minds. Habang nagpupush yung mga min sa baba, si Siyang ang nawala. Alam mo kung sino nagpapanalo doon, OSX? Eto, sobrang kicker doon. Yung Biek. Yung baboy sa mid lane, yung baboy sa kanan yung tinitira ni Shanks. Diyan nakatayo ka, malapit diyan nakatayo pre si Hylang yung gun mo. Tapos 'di ba nanggaling sa top si JR yung long. Tapos nakuha niya na yung pwesto, ang lapit niya na sana kay ganin mo. As in within range na talaga. Ang problema, yung ride the wind ba? Yung ride the wind yata yun or yung basta yung third skill ni Long pre, yung knockback. Doon tumama sa biik. Ayos. Iba na yung tinatarget, iba yung homing. So, yung unang knock-up, yung unang knock-up dapat na pangsimula ng combo ni Long against kay Hylang, napunta dun sa bor, edi awkward na yung targeting niya. Wala na, nasimit. Hindi niya nakinumit yung flaming palm Actually, ang combo niya was third, second, then pang finisher flaming palm. Pwede niya sana ma-burst doon si Hylang. Yun lang, napahamak ata sila dun. Ang tanong, may lalapit ba sa tawag or may sasagot ba sa tawag ng Eye of the Whirlpool? Wala mo. Wala mo, tawag sila. May hirap iwan yung base. Ang alerto ni Nighty, pre, hindi gumagana yung split push promise kay Byron. Ang taas ng game sense ni Nighty dito. Habang si Hylang yung target. At si Hylang, sobrang ingat na lang talaga. Yung composition naman, kino-complement yung ganin mo niya. Si JR gumagawa ng play. Yan ang sure. Yun yung medyo mahirap i-predict. Pero talaga minalas kanina sa biek. Sobra. Yun lang talaga. Yun lang yung nagpabago ng crosshair niya. Ayun, Zihong, okay. Ayun, sa gitna, minas na isa. Kasi si JR may gusto atang gawin yung outburst. Sinaon at paalis. Yung long, kaso nga lang yung Twisted Minds. Hylang! The fight, kaso yung damage, ginamitan dito ng Splendor. At doon na nawala si Hylang. Walang Shadow Nails, walang Freshly Forged. May damage ngayon ng BSE para gumante. Pero ngayon double kill Musang King. Better late than never for BSE. Nagagawa naman ng BSE yung dapat nilang gawin. Ang problema, pre, kahit yung Agodo, ang hassle din pala. Kung mapatay mo, yung dalawang malambot, si Shanks tsaka si Hylang, may Agodo pa. Oo nga pala, tatlo pa rin. Apat pa rin pala. Apat pa rin. Apat pa rin yung... Ito na naman tayo sa mga fati na mga nagkiklear sa base. Ba't iniwan? Oy! Ulitin mo ba ulit yung nangyari kagabi? Pero ayun lang, buti na lang may minion. Pero Pekin Torre na yan Pekin Torre, hindi fake tower na yan, promise. Isang tira na lang yan. Kahit Zhangpei pa pumalo dyan. Oo nga. Yung ganyang Torre, wala ka nang aasahan dyan.
Ito Pati na sa naman, mga no? Ano kaya Pati. meron sa Pati tsaka sa base, eh, no? Oh, Pati at hindi ko alam ba't ayaw nila mag-ano kaagad. Ayaw mag-recall. Pero siya talaga yung huling depensa sa ano eh, pag-clear kaagad eh. Indeed. Okay. Okay, so Tempest Tempest tayo Dragon dito na ngayon. Yup, same scenario pa rin, no? Ang mission po ng BSE ay hulihin si Hylang at syempre, eto, si Shax, no? Now, bumababad ng todo. Sila Musa King. Eto siyang! Oh, si Xiang oh, gusto nga mag-flank sa likod si Clean half on HP pero ngayon humaharap si Nighty. Ginamitan dito na si Ishan Tuwari, mas ba ulit? Ni Nakumpleto! Ay, naku, successful kaso natumba dito si JR. Na-pick off! Oh, Na-pick off nakumpleto yung na yung assassin kill. slash marksman. Nakuha ni Inhaite yung kill kay JR, yun lang. Ayun lang, man. Silang dalawa yung tumumba. Fabulous. Ayun lang. Okay lang yun, ha? Trade ni Nighty kay JR. Laking kawalan yung long this late Base, into the oh. game. Pero hindi to pwede simulan. Pero eto lang din, ha? Pre, Oh. double smite! Ganin Double, mo! ito na naman. Sa Double spike, Tempest. freshly forged. Oo nga pala, Tempest. Ang tanong, may makakalapit. Pag ito nakuha pa ng BSE, nako. Guys, kailangan niyo mag-usap-usap kayo. Kailangan niyo mag-bundle. Ay, Shanks, bumababa yung HP. May half HP na bumababa dito sa mula sa Jiang Fei. Kaso kaya i-survive. Uy, si Siyong! Nasa likod! Sanctuary. BSE! Sanctuary. Okay, Yup, yup, ginamit na si Sanctuary. Pero mukhang ang double smite hindi gagana ngayon. At nabawasan ng Twisted Minds, BSE! Wala kaming pake! Tempest Dragon. Wow, ba. Oh my goodness! Double kill plus the Tempest Dragon. Bumaliktad na ata yung table. Mapanganib to. Oo, napaka-dangerous nito. Napaka-dangerous Oh, nito man. para sa side ng Twisted Minds, ha? May execute damage ngayon. Ang BSE. JR. Pero that's just 1 minute 4 seconds na lang, no, para sa count natin. So, ayan, Yes. kailangan lang nila mag-endure ng mga dalawang wave nga itong Blue team Orange Dragon. has destroyed a tower. Alam ko nung game number 1 hindi yun yung BSE na hinahanap ko pero ngayon late game na ngayon na nakabawi sila dito at merong high potential kill. Trinta ko yung damage yung kumukuha ni Xiang from Xiang Has destroyed Kinuha a na lang. tower. ng Fatty or ni Xiang ang tower sa gitna. Has destroyed Sa taas saka sa baba wala nang may iwang depensa. This could be it for Twisted Minds. For BSE, they want to push for game number 3. Tignan mo si City Boy. Wala nang outburst na pwede makapagsalaban ng That's the base game. nila dito at Musang King on a triple kill. Tahimik lang pala sa umpisa. BSE! Punta